was here by all. Nagsimula ang palabas kay Luke Brunner, isang senior CIA agent. Sa mga oras na iyon, gumawa ng sunog si Luke at agad niyang tinawagan ang mga bumbero. Sa tulong ng kanyang kaibigan na si Barry, na nasa monitor room, itinuro si Luke sa isang tiyak na lokasyon. Sa loob ng 20 segundo, kinailangan ni Luke na magsuot ng uniforme ng bumbero at pagkatapos ay tumalon sa ibabaw ng truck ng bumbero. Ang Diamond District, isa sa mga pinakaprotektadong lugar sa mundo. Pumasok si Luke sa isang napakabahong imburnal. Pagdating sa target point, gumamit si Luke ng laser para sirain ang pader. Umakyat siya upang pasabugan ng isang kahon ng imbakan ng mga mahahalagang bagay na isang diamante. Nang maglaon gumawa ng transaksyon si Luke sa isang mafia. Ibinigay niya ang brilyante, habang ipinakita ng mafia ang mga coordinate ng kinaroroonan ng kanyang amo. Sa mga coordinate na ito, ang trabaho ni Barry ay tapusin ang boss na gumawa ng isang malaking krimen, ang human trafficking. Pero biglang may nakitang mali ang mafia sa brilyante dahil may plastic doon na bunyag na ang brilyante ay hindi produkto ng negosyo at ito ay nakaw. Pagkatapos ng paghahanap, nakita nila ang isang kapsula. Ayon kay Luke, ito ay cyanide, ininom ni Luke ang cyanide. Pero ang totoo na kainom na si Luke ng antidote. At doon na kumilos si Luke sa pamamagitan ng pagtapos ng lahat ng mafia. Ang operasyong ito ang huling misyon ni Luke dahil malapit na siyang magretiro sa CIA. Ang punong tanggapan ni Barry ay nasa fitness center ni Luke, ang Mary Fitness. Pagkatapos ay bumalik si Luke sa kanyang tahanan. Sinalubong siya ng kanyang anak ngunit hindi lang iyon, nandoon din ang isang babae na dati niyang asawa na si Tali. Naghiwalay sina Luke at Tali 15 taon na ang nakakaraan. Ibinigay ni Luke ang isa sa mga ninakaw na brilyante sa kanyang apo. Si Emma ang anak na babae ni Luke. Sinabi niya na nagtatrabaho siya sa isang institusyong panlipunan na nagbibigay ng malinis at libreng inuming tubig para sa mga pangangailangan ng mga taga-Colombia. Sa oras na iyon, nagreklamo si Emma ng sakit sa kanyang balikat, ngunit bumalik siya sa pagkasabik ng buksan ng regalo mula sa kanyang ama. Proud na proud si Luke sa kanyang anak. Si Carter, ang kasintahan ni Emma, ay tiniyak kay Luke na si Emma ay nasa isang ligtas na lugar. Pagkalipas ng 6 na linggo, dumating si Luke sa punong tanggapan ng CIA sa New York. Buong pagmamalaki, sinabi ni Luke kina Alden at Rue na gusto niyang ipaalala sa kanila ang pangako ng CIA na magbibigay ng yate kapag nagretiro na si Luke. Ito ay para kumbansihin ang dating asawa ni Luke. Biglang tinawag ni Barry si Luke para sabihin ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon na maglalagay sa panganib sa agent ng CIA. Pagkatapos ay ipinakita ni Barry ang larawan ng isang mobster na nagngangalang Omar Polonia na pinatay ni Luke 25 taon na ang nakakaraan. Ngayon, ang anak ni Omar, si Boro Polonia, ay sumusunod sa yapek ng kanyang ama. Kahit na inilagay na siya ni Luke sa isang boarding school sa London. Ang organisasyon ng krimen ni Boro na tinatawag na Lake Palermo ay mayroon na ngayong mahigit 400 miyembro. Nakatuon sila sa isang ilegal na negosyo. Isa na rito ay isang nuclear briefcase na nilagyan ng beryllium reflector at ito ay lubhang mapanganib. Bukod dito, ito ay isang sandata ng malawakang pagkawasak na maaaring dalhin kahit saan. Pagkatapos, may isang lalaki na nagngangalang Troy na magdadala kay Boro sa isang mamimili. Gayunpaman, alam na ni Troy na ang isang taong may palayaw na panda ay isang undercover na agent ng CIA. Kaya, si Luke ang naatasan na maging amo, na lubos na iginagalang ni Boro at si Luke ay nagpanggap na kliyente na siyang bibili ng nuclear briefcase. Gusto man o hindi, kinailangan ni Luke na lumipad patungong Guyana. Noong una, tumanggi si Luke dahil nagretiro na siya sa kanyang mga tungkulin. Ngunit ang utos na ito ay nagmula mismo sa White House at hindi ito maaaring tanggihan ni Luke. Pero dito, nasaktan si Luke dahil alam na ni Barry na ngayon ay may boyfriend na si Tali na si Donatello. Sa sumunod na eksena, nakarating na si Luke sa Guyana, may nakatagong kamera sa ilalim ng shirt ni Luke. Sinabi ni Barry kay Luke na ang lalaking susundo sa kanya ay si Kainkan, ang kanang kamay ni Boro. Siya ay medyo mapanganib. Pagkatapos dinala si Luke sa kanilang base at nakilala si Boro. Ipinaliwanag ni Boro na ang mga tao sa Guyana ay napakatapat sa kanya dahil nagbigay siya ng mga lupa para sa pagtatanim ng luya, kanela, at kakao para sa kanyang negosyo at money laundering. Ang pangkat na sumusubaybay sa misyon ni Luke ay nakakita ng mga tato ng mga manggagawa sa bukid na nangangahulugang mapanganib sila. Pagkatapos nito, inimbitahan si Luke sa Free Fight Arena. Isa sa mga kalahok ay isang babaeng nagngangalang Dani na may nakakamatay na kamao. Laking gulat ni Luke dahil ang babaeng ito ay ang kanyang anak na si Emma. Sa huli, nagawang talunin ni Emma ang kanyang kalaban pagkatapos ay hiniling niya sa referee na ayusin ang kanyang na-dislocate na balikat. Pagkaalis ni Boro, nag-away ang mag-ama dahil pareho silang nagsinungaling sa isa't isa. At si Barry pala ang nagayos ng kanilang misyon. Sa katunayan, si Emma ay isa ring agent ng CIA, ngunit hindi alam ni Luke ang tungkol dito. Ipinahayag ni Emma ang kanyang pagkabigo dahil ang kanyang ama ay isang senior agent ng CIA. Nakuha ni Emma ang pinakamataas na marka sa proseso ng pangangalap, kaya opisyal siyang naging agent ng CIA. Ang agent pala ng CIA na may pseudonym na Panda ay si Emma, na ilalantad ni Troy mamayang hapon. Kaya, may mahalagang gawain si Luke para maialis doon ang kanyang anak.
Sa gabi, nagpa-party si Boro para salubungin si Vinhouse na itinuturing na kanyang adoptive father. Pagkatapos ay tinawag ni Boro ang kanyang tao na nagngangalang Jacko, na nagtrabaho para sa kanya sa loob ng 15 taon upang pangasiwaan ang pagbebenta ng mga armas. Biglang hiningi ni Boro ang pera sa huling benta ng armas, dahil alam na ni Boro na nagtaksil sa kanya si Jacko. At sa pagkakataong iyon, binaril ni Boro si Jacko. Kilala ni Boro si Vin bilang isang sundalo na ang katangian ay nag-iwan ng patayong saksak sa leeg ng biktima. At biglang, isang blonde na lalaki na nagngangalang William ang nagbigay ng isang pirasong papel sa kamay ni Luke. Sa mensahe, sinabi ni William na babayaran niya si Luke basta maialis niya si William at ang kanyang pamilya sa lugar na ito. Nag-alala si Emma na isa itong bitag para sa kanila. Ang pinakamahalaga ngayon ay makaalis sila sa lugar na iyon dala ang sandata bago dumating si Troy. Sa ibang lugar, huminto ang sasakyan ng barkada ni Boro sa gitna ng kagubatan nang makakita sila ng bakang nakahandusay. Nagawa ni na Luke at Emma na patumbahin ang susundo kay Troy. Pagkatapos, pagdating doon, si Luke at Emma ay nagtatalo at nabangga nila si Troy. Sa huli, itinapon nila ang 3 katawan ng mga tauhan ni Boro sa palayan. Ang susunod nilang plano ay kunin ang nuclear case. Kinabukasan, pumunta si Boro at ang kanyang tao kay Vin, dahil hinala ni Boro na napunta sina Vin at Emma sa gubat kagabi. Pagkatapos, ang 3 katawan ay naanod sa ilog, at nang makita ni Boro ang isang patayong sugat sa kanilang leeg, agad niyang nalaman na ang salarin ay si Vin. Pagkatapos noon ay nais na nilang umalis sa lugar, sina Luke at Emma kasama na si William at ang kanyang pamilya. Pero bago iyon, kinuha muna ni Luke ang nuclear case. Pagkatapos, hinabol ni Boro at ng kanyang mga tauhan ng grupo ni Luke at naganap ang shootout. Pagdating nila sa runway, pinalibutan sila ni Boro at ng kanyang tauhan. Sinubukan ni Luke na takutin si Boro, na may layuning patagalin ang oras hanggang sa dumating ang tulong. Dumating si Barry, na nakabitin sa isang lubod upang itaboy si Boro at ang kanyang tauhan. Pagkatapos bumalik sila sa CIA headquarters. Dito, muling itinalaga ng CIA commander si Emma na magtrabaho kasama ang kanyang ama upang makumplito ang misyon na ito, upang mahuli si Boro. Gayunpaman, tinanggihan ito ni Emma dahil ayaw niyang magtrabaho kasama ang kanyang ama. Ang parehong alok ay ginawa kay Luke, upang makatulong siya sa pagbuo ng potensyal ni Emma na maging isang maaasahang agent. Nagtatalo na naman si Luke at ang kanyang anak dahil matigas ang ulo ni Emma. Pagkatapos, humingi si Luke ng tulong kay Barry sa pagtap sa laptop ng nobyo ng kanyang dating asawa. Gustong tektika ni Luke si Donatello, at nang makita niya ang mga galaw niya, naisip ni Luke na napakatanga ng lalaking ito, pero pilit niyang nilapitan ang anak ni Luke para makalapit siya kay Tali. Ang kasintahan ni Emma, si Carter, ay isang guro sa kindergarten at hindi niya alam ang pagkakakilanlan ni Emma bilang isang agent ng CIA. Sa kabilang banda, papasok sina Luke at Barry sa punong tanggapan ng CIA at kailangan nilang dumaan sa isang checkpoint na nasa isang car wash at pagkatapos ay pupunta sa underground passage. Sa meeting room, pinakinggan ni Emma at ng kanyang ama ang paliwanag ng kanilang mga nakatataas tungkol sa susunod na misyon, iyon ay, hulihin si Boro. Natuklasan ng koponan na ang eroplano ni Boro ay nasa ibabaw ng puerto at pagkatapos ay nawala sa panahon ng isang bagyo. Dito, nagkasundo sina Emma at Luke na bahagi ng plano ni Boro na alisin ang kanyang mga bakas na para bang patay na siya. Ipinakilala ng direktor ng CIA si Tina, na nagsilbi sa NSA, upang tumulong sa misyong ito at tila naakit si Barry sa babaeng ito. Natitiyak ni na Emma at Luke na magagawa ni Boro mapalitan ang nuclear. Dahil doon, pinaghihinalaan si Boro na maghahanap ng radioactive waste, lalo na para kina Luke at Emma. Ang direktor ng CIA ay nagtalaga ng isang psychologist, si Dr. Luis, na tutulong sa pag-aayos ng mga bagay sa pagitan ni Luke at Emma. Habang naghahaponan si Emma kasama ang kanyang ina at si Donatello, sinasadya ni Luke ang pagdating dahil ayaw niyang maging malapit sa ibang lalaki ang kanyang dating asawa. Sigurado si Luke na may masamang balak si Donatello para sa kanyang pamilya. Kinabukasan, gumawa si Dr. Luis ng isang espesyal na vest na nilagyan ng mga magnet na naging dahilan para mahirap si Luke at sa kanyang anak na babae na yakapin ang isa't isa. Ayon kay Dr. Luis, ang pamamaraang ito ay perpekto para sa paglutas ng kanilang mga away. Sa pagpupulong ng pangkat ng agent ng CIA, nakakuha si Tina ng impormasyon na si Kain Khan ay nasa Kazakhstan na magnanakaw ng tren ng Cesium-137 na sapat na upang sirain ang isang malaking lungsod. Naniniwala sila na ang pagnanakaw ay isasagawa kapag ang magnetic train ay bumagal. Si Emma at Luke ang nakatalagang magbalat kayo bilang isang pasahero. Samantala, gagampanan ni na Alden at Ro ang kanilang tungkulin bilang American Inspector para pangasiwaan ng mga opisyal ng tren. Habang sina Barry at Tina ay tutulong sa kanila mula sa Merry Fitness. Ilang sandali, ng gabing iyon, diretso silang lumipad gamit ang pribadong jet. Gumamit si Emma ng bagong pagkakakilanlan bilang isang mag-aaral na nagngangalang Ana, habang binago ni Luke ang kanyang pagkakakilanlan bilang Dimitri, na mangingisda. Sa wakas, nakasakay na sila sa tren, at ang isa sa mga bagahe ay may dalang mapanganib na mga kemikal. Muling nag-aaway sina Luke at Emma habang pinagmamasdan ng ilang pasahero na itinuring na kainahinala, na pinaghihinalaan nilang mga tao ni Boro.
Simula sa babaeng nakasuot ng military shoes, tapos may lalaking may bitbit na bag ng gitara at maaaring may mga armas ang bag. May lalaking kumakain ng tinapay pero bagbog ang mga daliri. Gusto silang bugbugin ni Emma ngunit hindi pumayag si Luke dahil kailangan nila ng ebidensya. Samantala, binabantayan ni na Alden at Ro ang mga control officer ng tren. Bukod sa paggawa ng misyon, si Barry ay nag-espiya din kay Donatello, na nakikitang nakikipag-ugnayan sa ibang babae bukod kay Tally. Gaya ng hinala ni Luke, si Donatello ay isang baliw. Sa tren, naghinala si Luke dahil hindi humihinto ang tren habang papalapit ito sa isang liko. May helicopter pala na lumilipad sa ibabaw ng tren at ang lalaking pinaghihinalaan ni Emma ay nasa bubong ng tren. Tila, hinihigop ng helicopter ang radioactive waste at si Luke ay umakyat sa bubong ng tren. Kung ang helicopter ay ibinaba, ang nuclear waste ay makakahawa sa mga patlang ng trigo na maaaring pumatay ng milyon-milyong tao. May plano si Emma na pabilisin ang tren para mailabas ng helicopter ang hose. Ang machinist ay nagtrabaho kay Boro, ngunit sa kabutihang palad pinatambo nila ito. Pagkatapos ay pinabilisan nila ang takbo ng tren. Ang kanilang plano ay gumana pagkatapos umalis ang helicopter. Gayunpaman, masyadong mabilis ang takbo ng tren na ito. Para bumagal ang tren na ito, kailangan nilang gamitin ang nuclear waste para magpainit ng riles. Sa pamamagitan ng paggamit ng magnetic vest, gumapang si Emma sa ibabaw ng tren kasunod si Luke, na nasa loob ng tren upang sila ay maghilaan. Nakuha ni Emma ang hose at sa wakas ay huminto ang tren. Sa kabilang banda, kinuha ni Boro si William. Si William ay pinagbantaan ng kanyang buhay, kaya sinabi niya na narinig niyang tinawag ni Finn si Danny kasama si Emma at pinag-uusapan ang tungkol sa violin. Ngunit gayunpaman, inutusan ni Boro ang kanyang tao na putulin ang binti ni William. Pagkatapos ay itinalaga ni Boro ang 12 ng kanyang mga tauhan na eksperto sa paghak upang ibunyag ang tungkol kay Finhouse at Emma. Sa kabilang banda, si Luke at ang iba pang mga agent ng CIA ay nagpa-party sa bangka. Noong panahong iyon, nakatanggap sila ng impormasyon mula kay Tina na ang isang radioactive scientist, si Dr. Novak mula sa Moldova, ay kinidnap at maaaring konektado ito kay Boro. Ipinaliwanag ng Regional Director ng CIA na si Dr. Novak ay sumulat ng isang siyentipikong papel na nagbabalangkas ng isang bagong proseso para sa pagkuha at pagpaparami ng nuclear material. Pagkatapos, ipinaliwanag ng direktor ang tungkol sa isang babae na nagngangalang Nika, na humawak kay Novak habang nakatira sa isang gwardyadong dormitoryo, at siya ang kanilang susunod na target para makuha ang papel. Si Alden, na magaling manligaw ng mga babae, ang naatasang gampanan ang misyong ito. Pagkatapos nito, gagamit si Alden ng isang application na maaaring makuha ang mga file na kanilang itinatago. Pagkatapos, pumunta ang koponan sa target na lokasyon sa nasa isang bar. Pagdating sa Moldova, nasa bar sina Alden at Emma na naghihintay sa kanilang target na si Nika. Nasa labas ng bar sina Luke at Ro at naghihintay sa kotse. Tapos, may pumasok na magandang babae sa bar pero hindi Nika ang pangalan. Ang pangalan niya ay Anya. Tila, mayroong maling impormasyon dito. Hindi si Nika, kundi Nick A at isa siyang lalaki. Dahil dito, nagbago ang plano at kailangan siyang akitin ni Emma. Kahit na hindi pumayag si Luke, hindi niya makansela ang misyon na ito. Tinulungan tuloy ni Alden si Emma na magpalit ng anyo para medyo mapang-akit siya. Lumapit si Emma kay Nick at inakita siya. Kaya dinala siya sa bahay ni Nick. Matapos malaman ng lokasyon ng apartment ni Nick, nandoon sina Luke at Ro upang manood mula sa malayo. Ang ilan sa mga lalaki sa bar ay nagambala sa kanilang misyon, ngunit sa kabutihang palad, kumilos si Alden upang makaalis sina Emma at Nick sa bar. Upang makalapit sa target na lokasyon, kailangang magpanggap ni Ro na may sakit para makapasok siya sa treatment room na nasa itaas mismo ng bahay ng target. Ginagawa ito para magamit ni Ro ang surveillance camera para tiktikan ang mga aksyon ng target. Gayunpaman, ang aksyon na ito ay nahuli ng isang doktor. Sa kabilang banda, nasa bahay na ni Nick si Emma. Ito ay lumabas na ang lugar ay protektado ng isang kalasag ng Faraday, na naging mahirap para sa koponan na makipag-usap kay Emma. Sa ibang lugar, pinilit ni Ro ang doktor na magpa-anesthetize sa sarili, at pagkatapos nito ay agad siyang nag-shoot ng surveillance camera. Doon, ginamit ni Emma ang JamSlam application para i-hack ang data mula sa laptop ni Nick. Ngunit ang data ay talagang mahirap makuha. Pagkatapos, pinabagal ni Luke ang amperage ng mga shale cable ng Faraday upang hindi mag-trigger ng alarma. Halos mahuli ang disguise ni Emma nang tingnan ni Nick ang phone niya. Nakapag-download si Barry ng file. Wala pala talagang scientific article na hinahanap nila sa laptop. Kaya, kinailangan ni Emma na direktang kumuha ng kopya mula sa safe. Matapos mapagod si Nick, agad na pumasok si Emma sa safe. Pero hindi nagtagal, nagising si Nick na may hawak na baril. Nanatiling kalmado si Emma at umalis na bitbit ang mga files dahil sigurado siyang office worker lang si Nick. Sa kabila ng tagumpay ng misyon, nakonsensya si Emma sa kanyang kasintahan dahil sa pagtago ng kanyang tunay na trabaho. Nang umuwi sina Luke at Emma, ginulat ni Carter si Emma sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang mamahaling violin bilang regalo. At sa sandaling iyon, nag-propose si Carter kay Emma na pakasalan siya. Samantala, si Dr. Novak ay binihag ni Boro upang ipagpatuloy ang kanyang masamang plano ng paggawa ng mga sandata ng malawakang pagkawasak.
Ibibigay ni Boro ang anumang materyales na kailangan ni Dr. Novak. Matapos magreklamo ni Tali tungkol sa pagtigil sa kanyang trabaho, nag-aalok si Luke ng trabaho para sa kanya bilang isang admin sa kanyang gym. Nagulat si Barry dahil ang gym ay talagang ang punong tanggapan ng CIA. Kung nandyan si Tali, mahihirapan si Barry na isagawa ang kanyang gawain. Pero walang pakialam si Luke, ang mahalaga ay mabawi niya si Tali. Pagkatapos, ipinaliwanag ng direktor ng CIA ang tungkol sa isang tool na kailangan ni Boro at Dr. Novak para gawing sandata ng malawakang pagkawasak ang waste nuclear. Ang tool ay tinutukoy bilang isang miniature nuclear reactor na ginagamit lamang ng ilang pribadong industriya at mga institusyong pananaliksik. Naaalala ng team ang The Great Dane, isang iligal na nagbebenta ng armas. Kakailanganin nila si Dane para sa pagkumpleto ng misyong ito. Pagkatapos, ang koponan ay itinalaga upang hanapin si Dane. Sa kabilang banda, si Tali, na nagbabantay sa fitness center, ay binisita ng katunggali ni Luke, na parehong nagmamay-ari ng isang health club. Gayunpaman, kaugnay ng misyon, lumalabas na hindi talaga sang-ayon si Rue sa plano ng kanyang koponan na i-recruit si Dane dahil minsang binaril ni Dane ang kanyang binti. Di nagtagal, nakita ng CIA team ang lokasyon ni Dane na nasa isang bilangguan sa Turkey at gumagamit siya ng pseudonym. Ngunit pagkatapos, maaari nilang mailabas si Dane sa bilangguan at siya ay itinalaga na magpanggap na ibenta ang maliit na nuclear reactor kay Boro. Gayunpaman, kinailangan ng team na magtalaga ng isang tao na papalit sa posisyon ni Dane sa kulungan upang hindi malaman ni Boro kung talagang nasa kulungan si Dane. Nang wala nang ma-recruit na agent para sa misyon na ito, biglang nagboluntaryo si Barry, umaasang hahangaan at magustuhan siya ni Tina. Nang maglaon lumipad agad ang team papuntang Turkey. Tumalon si Luke kasama si Barry papunta sa tuktok ng bilangguan. Pagkatapos nito, pumasok si Barry sa pamamagitan ng air vent sa direksyon ni Tina. Gamit ang magic fluid, madaling nasira ni Barry ang pader, at natagpuan na niya si Great Dane. Dinala ni Luke si Dane sa eroplano. Samantala, pinalitan ni Barry si Dane bilang isang convict sa kulungan. Ginagamit ni Barry ang pagkakataong ito para mas makilala si Tina sa pamamagitan ng kanilang long-distance communication. Lumabas na ang binti ni Rue ay binaril ni Dane sa isang misyon sa Kalimantan. Ipinangako ni Luke ang kalayaan ni Dane kung tutulungan niya ang CIA team na mahuli si Boro. Sa kabilang banda, bored si Tali sa gym, kaya tinawagan niya ang isang matandang customer ng Mary Fitness na bumili ng 26 fitness equipment. Ang nakatanggap ng tawag ay isang agent ng CIA sa punong tanggapan na may layuning itago si Luke at ang kanyang koponan sa kanilang pagkakilanlan. Ngunit naging problema ito, dahil pinatrabaho ni Luke si Tali sa gym nang walang pahintulot mula sa CIA. Sa kabilang banda, agad na nakipag-ugnayan si Dane kay Boro at nagpanggap na ibebenta niya ang MNR sa kanya. Agad namang pumayag si Boro na kilala na niya si Dane. Sa loob ng 10 oras, napagkasunduan nilang magkita sa hangganan ng Turkey. Habang niloload ni Luke at Emma ang MNR sa pickup truck, muli silang nag-away tungkol sa plano ng kasal ni Emma at Carter. At dahil sa kanilang kapabayaan, ninakaw ang pickup truck. Lumaki ang problema dahil nangako si Dane kay Boro na ibebenta niya ang armas sa tamang oras. Sa ibang lugar, may tumawag kay Tali at mukhang nagulat siya. Samantala nang baguhin ng team ang kanilang plano na ibalik si Dane sa kulungan, nakatakas na pala siya. Pagkatapos, hinati-hati ng team ang trabaho. Hahabulin ni Luke at Emma ang mga magnanakaw ng MNR. Habang hahabulin ni Alden at Rue si Dane at ibabalik ito sa kulungan. Gayunpaman, biglang nasa likod na nila si Dane at sinusuri ang MNR. Sa kabilang panig ipinakita agad ni Luke at Emma ang kanilang galing. Matapos ang shootout, sa wakas ay nagawang tapusin ni Luke at Emma ang mga magnanakaw. Kakaiba, ang isa sa mga magnanakaw na ito ay kamukha ni Dane, habang ang tunay na Dane ay ibinalik na sa bilangguan. Nang magkita sila ni Boro, gumanap si Alden bilang kasama ni Dane. Samantala, ang isang taong kamukha ni Dane ay gumawa lamang ng mga kilos na siyang trademark ni Dane upang hindi maghinala si Boro. Nang binuksan ang kahon ng MNR, agad namang hinabol ni Luke at Emma si Boro na nagtangkang tumakas, habang si Alden naman ay kailangang makipaglaban sa mga tauhan ni Boro. Bukod pa riyan, nagkaproblema si Barry dahil may pumasok na opisyal ng bilangguan sa kanyang selda. Sa ibang lugar, nabigla si Alden dahil may tumulong sa isang babaeng sniper na nagngangalang Diana, na minsan niyang nakadate. Sa huli, nahuli si Boro at sa kabutihang palad, nagawa rin ni Barry mapatamba ang prison warden. Pag-uwi ni Luke, ipinaalam sa kanya ni Tali na may sakit ang apo nilang si Romy. Pagkalipas ng 2 araw, pinulit ni Luke at Emma si Kyle, ang biolohikal na ama ni Romy. Dahil may leukemia si Romy, napilitan si Kyle na ibigay ang kanyang bone marrow, pagkatapos na mapatunayang magkatugma ang kanilang DNA. Bumalik sa punong tanggapan ng CIA, nilayo ng koponan na tanungin si Boro ng may kaunting karahasan upang makuha ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanyang mga kasabwat na sangkot sa ilegal na kalakalan ng armas. Ang gawain ito ay ibibigay kay Carlson, isang ordinaryong matandang lalaki, ngunit ang kanyang mga aksyon ay kakilakilabot. Sa huli, handang tumulong si Boro sa CIA na mahuli ang malalaking kriminal kung pagbibigyan ang kanyang mga kahilingan na ma-house arrest sa Bora Bora. Kung tumanggi ang CIA, naniniwala si Boro na ang mamimili ay makakakuha ng nuclear mula sa ibang mga supplier. Kasabay nito sinulyapan ni Boro ang engagement ring sa daliri ni Emma.
Pagkatapos, ipinangako ni Luke na isasaalang-alang ang kahilingan ni Boro. Sa kabilang banda, nakuha ni Luke ang magandang balita na magkatugma ang DNA ni Kyle at Romy. Handa si Kyle na ibigay ang kanyang bone marrow ngunit humingi siya ng $150,000 bilang kapalit. Nagulat si Luke at ang kanyang pamilya, ngunit wala silang pagpipilian. Pagkatapos nito, hiniling ni Tali kay Luke na ibenta ang kanyang bangka para kay Romy, kahit na tumagal ito. Kinuha ni Luke ang diamond na ibinigay sa kanyang apo, ngunit nakita ito ni Emma at ikinadismaya niya. Pagkatapos noon, inilabas ni Emma ang galit kay Carter, na abala sa paggawa ng mga laruan ng kabayo sa halip na maghanap ng solusyon. Nangako si Luke na ibibigay ang mga diamante na nagkakahalaga ng $300,000 basta't sumailalim kaagad si Kyle sa mga pagsusuri mula sa doktor, dahil 24 oras na lang ang natitira para mailigtas si Romy. Kasabay nito, nag-install si Barry ng tracker sa kotse ni Kyle. Habang dismayado si Emma sa kanyang superior dahil kailangang palayain si Boro sa loob ng 48 oras pagkatapos ng pressure ng OFAC na ay extradite siya sa Zimbabwe. Bago malaman ni Boro na siya ay extradite, kailangang samantalahin ni Luke ang kanyang limitadong oras para mahawakan ang nangungunang kriminal. Dinala si Boro sa isang lokasyon para mag-record ng video kung paano niya iniaalok ang mga baril sa black market. Samantala, nagtutulungan sina Emma at Alden para mahuli si Kyle na nagtangkang tumakas sa kanyang mga responsibilidad. Nang pilitin ni Emma at Alden si Kyle na dalhin sa base, dalawang lalaking magkaaway pala ang palihim na nag-record ng pangyayari. Pagkatapos ay itinalaga si Carlson na tanggalin ang spinal fluid ni Kyle. Samantala, ang pangkat ni Boro ay inatake ng isang armadong grupo. Sa tulong ni Ro, sinubukan ni Luke na labanan sila. Ang magandang balita, nakaligtas si Romy kasama ng bone marrow donor. Gayunpaman, nabigo ang kanilang misyon na mahuli ang malalaking kriminal dahil peke ang mga IP address ng mga mamimili. Noon lang, naghalikan sina Alden at Emma at lingid sa kanilang kaalaman ay nakita sila ni Luke. Nadama ni Carter, na nasa hospital na nagbago ang ugali ni Emma. Pinayuhan ni Luke si Carter na ipagpatuloy ang pakikipaglaban para sa relasyon niya kay Emma. Pagkatapos, biglang nakakuha si Tali ng video ni na Emma at Alden na dinadala si Kyle sa fitness center. Sa kabilang banda nasaktan si Carter, na nagsasanay sa boxing kasama si Luke. Nang malaman niyang hinalikan ni Emma si Alden. Sa punong tanggapan ng CIA, ang team ay makakakuha ng impormasyon ng NSA intelligence tungkol sa isang laro ng card na may mataas na stakes, at ito ay nakatakdang isagawa sa loob ng 2 araw sa Moscow. Isa sa mga manlalaro ay si Kain Kan, ang kanang kamay ni Boro. 2 agent ang ipapadala doon na may layuning ihak ang cellphone ni Kain Kan para malaman ng team ang kinaroroonan ni Boro. Pinili ng koponan sina Barry at Tina upang isagawa ang mga disguise sa Moscow, dahil hindi sila kilala ni Boro. Samantala, ipinakita ni Tali kay Luke ang videotape ng pagkidnap kay Kyle. Noong mga oras na iyon, nagdahilan si Luke na iyon na ang huli nilang paraan para iligtas si Romy. Dito, masaya si Tali dahil labis ang pag-aalaga ni Luke sa kanilang apo. Sa wakas ay naghalikan silang dalawa. Sa mga salamin nilagyan ng kamera, ididirekta sina Barry at Tina sa laro ng pagsusugal upang patagalan ng oras hanggang sa makumpleto ang paghack ng cellphone. Pagkatapos, nagawang i-hostage ni Emma at ng kanyang koponan ang 2 manlalaro sa sugal na papalitan nina Barry at Tina. Ilang gwardya ang nandoon sa sagalan, ngunit nagawa rin nilang patumbahin ang mga gwardya. Pagkatapos, binantayan sila ng team hanggang sa matapos ang misyon. Dumating sina Barry at Tina sa isang sagalan. Nakasecure ang kanilang mga telepono, ngunit ina-activate din nila ang kanilang mga tools sa paghack. Habang binabantayan nina Emma at Ro ang sugarol, tumakas ang lalaki. Sa kabilang banda, nakahanap si Alden ng isang lihim na silid. Sa kasamaang palad, lahat sila ngayon ay nakulong sa isang lihim na silid na nakalock. Gaya ng inaasahan, nasangkot si Kain Kan sa larong ito. Samantala, natagpuan ng team ang isang lumang computer na pinaghihinalaang locking system ng banker. Kinailangan ni Barry at Tina na patagalan ang oras hanggang sa matapos ang mobile hackang kay Kain Kan. Dahil doon, kinailangan nilang tulungan si Kain para laging manalo sa larong sugal. Para bumukas ang pinto ng bunker, kinailangan nilang i-reset ang computer. Ang problemang iyon ay maaaring malutas ni Rob. Nagulat ang team, dahil dumating si Boro sa lugar na iyon. Sa sandaling iyon, sina Tina at Barry ang naatasang pumatay kay Boro. Napag-alaman na ang layunin ni Boro dito ay upang matugunan ang kanyang relasyon sa Russia na malapit nang dumating. Matapos manalo si Kain ng maraming beses, gusto ni Tina na magpahinga habang gumagawa ng mga inumin para kay Boro. Naghahalo si Tina ng lason para patayin si Boro. May 30 minuto pa bago matapos ang pag-download ng cellphone. At sa huli, dumating din sa wakas ang Ruso na sasalubungin ni Boro. Inihanda na ang inuming may lason sa misa. Ang kalbong lalaking si Volak ay humiling kay Boro na kanselahin ang auction ng mga armas at ibenta ang lahat sa kanya. At bilang kapalit, magbibigay siya ng impormasyon tungkol sa tunay na pagkakakilanlan nina Finhouse at Danny. Sa kasamaang palad, ang inuming may lason na inihanda para kay Boro ay ininom ng isa pang sugarol. At pagkatapos noon, nagsimulang magsuka ang lalaki. Sa kabilang banda, nadismaya si Luke kay Emma na mas supportive sa boyfriend ni Tali kaysa sa sariling ama. Sa wakas, bumukas ang pinto ng bunker. Nagawa ni Barry at Tina ang kanilang misyon, bagamat buhay pa si Boro.
Ipinaliwanag ng direktor ng CIA ang pinakabagong impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Boro sa Sardovia, na isang nuclear radiation area. Nakatanggap sila ng berdeng ilaw upang patayin si Boro, kahit na hindi sumang-ayon si Luke. Kinabukasan, laking gulat ni Emma nang biglang makipaghiwalay sa kanya si Carter kahit pinagsisisihan na niya ang kanyang ginawa. Isa lang ang masayang tao sa CIA team na ito, at siya ay si Barry na nakuha ang crush niya. Upang makapunta sa Sardovia, ang pangkat ng CIA ay kailangang baguhin ang pagkakakilanlan ng ibang bansa, at sila ay papasok sa Azerbaijan. Mula doon, ang pangkat ay papasok sa pamamagitan ng pagiging mga bangkay. Doon, makakatagpo din ang koponan ng Sardovian agent na nagngangalang Landon Fedorov na minsang na-recruit ni Luke. Ang kanilang layunin ay mahanap ang nuclear briefcase at patayin si Boro. Nang maglaon, dumating ang team sa Sardovia at lumabas sa kabaong. Habang patuloy ang kanilang paglalakbay sakay ng sasakyan, bigla silang pinaulanan ng putok ng gang ni Landon na ngayon ay taksil. At ito ang paghihiganti ni na Alden at Emma. At ang nakakatuwa, ito ang pagkakamali ni Rue. Si Dr. Novak, na gumawa ng 19 na nuclear briefcases at ang mga iyon ay handa nang gamitin bilang mga armas para sa malawakang pagsabog. Nang humiling si Novak na palayain siya, pinatay lang siya ni Boro. Dahil sa pagkakamali ni Rue, ang CIA team ay kailangang maglakad papunta sa hideout ni Boro. Matapos dumaan sa isang eskinita, inaalagaan ni Rue si Alden na nagtamo ng tama ng baril, habang si Luke at Emma ay nagpatuloy sa kanilang gawain. Sinimulan ni Luke na isa-isang patumbahin ang mga tauhan ni Boro. Pagkatapos nito, itinutok ni Luke ang kanyang baril kay Boro, ngunit dumating ang kanang kamay ni Boro. Sa mga tagubili ng doktor, dapat gamitin ni Rue ang kanyang ihi para iligtas si Alden. Samantala, hinabol ni Emma si Boro na tatakas na sana, hanggang sa mag-away sila. Sa huli, namatay ang kanang kamay ni Boro gamit ang sarili nitong granada. Ngunit bilang resulta ng pagsabog, na-trap si Emma. At ang malaking problema, ang apoy ay maaaring mag-trigger ng nuclear explosion. At kailangang harapin muli ni Emma si Boro. Sa wakas, napagkasunduan ni na Emma at Boro na magtulungan para makalabas sa silid na anumang oras ay sasabog. Dapat ilabas ni Luke ang kanyang koponan sa loob ng 15 minuto. Kung hindi, mamamatay silang lahat. Samantala, nagpupumilit pa rin si Rue na iligtas si Alden sa pamamagitan ng paghiwa sa baga ni Alden. Pagkatapos, nakikipag-usap sina Luke at Emma sa Morse code sa ventilation duct. Ang mga utos ay iligtas si Emma at patayin si Boro. Nakaalis din doon sina Alden at Rue. Aakyat si Emma at susubukang lumabas. Umalis sila ni Boro hanggang sa isang malaking pagsabog ang naganap, doon na sumira sa buong nuclear briefcase. Pagkatapos, sa wakas ay humihingi ng tawad sina Luke at Emma sa isa't isa. Nasa eroplano na ang team para umuwi. Makalipas ang ilang buwan, nagpakita si Luke sa kasal ni Natalie at Donnie. Nabigo si Emma, dahil kinailangan ni Luke na lumaban para maibalik si Tally. Dahil ayon kay Emma, hindi mahal ng kanyang ina si Donnie. Nang sabihin ni Luke kay Tally ang tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang isang agent ng CIA, biglang isang malaking pagsabog ang naganap. Pumasok ang mga armadong lalaki para barilin ang pamilya ni Luke. Sa oras na iyon, nagtulungan sina Emma at Luke para tapusin ang kalaban. Samantala, sa kabilang banda, sina Alden at Rue ay kumukonsulta sa isang doktor. Tila, buhay pa si Boro na may mga sugat sa buong katawan. Agad niyang na-hostage si Tally. Ngunit sa wakas, nagawa ni na Luke at Emma na tapusin si Boro. Dito nagtatapos ang series. Salamat sa panonood, kaibigan.